Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking akilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon.
Hello, mic test. Hello, sound check. Hello, mic. Good morning po. Good morning, church. Morning po sa bawat isa, sa lahat din po ng mga nakatunghay ngayon sa ating pong live stream. Magandang umaga. Masaya ba tayong lahat ngayon para po hindi masaya? Alam niyo po, sabi po ng isang, bago po tayo magsimula, sabi po ng isang presidente po ata, alam po ni Pastor kasi historian siya eh, sabi po niya, isang bagay po, isang greatest event na nangyari sa lupa ay yung tao ay tumuntong sa buwan. Sabi niya. Pero sa atin po, the greatest event ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa ating pong paggugunita, pag-aalala, pag-celebrate ng kanyang pong kaarawan. Tunay nga po ang Diyos natin ang buhay at mabuti at sa kanyang kabutihan tayo po ay tumayo at magsimula sa isang panalangin ang ating pong banal na gawain sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka at banal, hindi nagbabago. You are immutable God. You remain the same yesterday, today, and forevermore. You are omnipotent Father, all-powerful, eternal God. Kaya Panginoon Diyos, you are worthy to be praised sa umagang ito. At kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami ay niyo pong dinako sa lugar na ito na wala pong ibang motibo upang kayo, Lord, ay sambahin, duwalhatiin, bigyan ng kaluguran, ibalik ang mga pasalamat sa iyong dakilang pangalan, Ama. Father, as you have said, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Father, search our heart, know our anxious thoughts. If there are any offensive in us, and lead us in everlasting life. Lord, kami po ay hindi po makakabot sa ipong kaluwalhatian, for all, we are all sinners. Marami po kami, Panginoon, kaibangan sa puso. Self-centeredness, self-motivation, self-righteousness, unforgiveness, mga evil desires, Panginoon, mga maling motibo namin mga puso, mga pagdududa sa iyong mga salita, faithless, Panginoon, patawarin niyo po kami. It is only by your grace, Panginoon, nandito po kami, punong-puno ng kagalakan sa puso, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagalento. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga inihanda po na programa sa umagang ito. We just want ng banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos, manguna, upang lahat ng aming pong gagawin sa umagang ito, walang ibang mataas, walang ibang maluwalhati, kaya hindi kayo lamang, Panginoong Hesus. Maging sa inyong salita na maihahayag sa umagang ito, papasalamat po kami na ito po ay magiging seed, matatanim sa matibang puso, lalong higit naming magkilala, maunawaan ang iyong kabanalan, kadakilaan. And we just pray, Father, sa umagang ito, mabuksan niyo po ang aming po mga puso't isipan that we continuously see your goodness, your holiness. At amin pong maunawaan, we could see ourselves that apart from you, we can do nothing.
Kaya Panginoon Diyos, ang lahat po ng glory, ang lahat po ng honor belongs to you. Pinagkakatiwala po namin, Ama, simula hanggang sa matapos ang gawain na ito, sa inyo po mapagpalang kamay. And we believe, Lord, ang lahat po ito, Lord, ay magiging matagumpay because we will do it, Lord, for your glory alone. Father, this is our prayer. In the mighty name of your Son, our Lord, our Savior, in Jesus Christ's name. Amen at amen. Palapakan po natin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon, but magbatian po tayo sa unang kanta at tayo po ay patuloy na magpupurit, sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? For not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hallelujah. Tayo po ay umikot at magbatian po tayo. Hallelujah, Jesus. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. The weapons of our warfare are not of this world. They are mighty to God, mighty to God. The power of His mercy, the power of His love, they are stronger than all, stronger than all. As worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in His name by His word, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. The weapons of our warfare are not of this world. They are mighty to God, mighty to God. The power of His mercy, the power of His love, they are stronger than all, stronger than all. Let's worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in His name by His word, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. By my Spirit, says the Lord. But by my Spirit, says the Lord. By my Spirit. Hallelujah. Battle is mine, says the Lord. Hallelujah, Lord. The battle is yours. The mighty man of the tribe of Judah faced the enemy. They were told by God not to be afraid. He would give the victory. He said, lift up the song, lay down the sword, for the battle is mine. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, sing unto the Lord, make a joyful sound, lift your voices, let your praises sound. Sing a victory song
in a time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. The battle is yours. Comes against you to fill your heart with fear. You can trust in God. He will never leave you. He promised to be near. He said, lift up the song, lay down the sword. For the battle is yours, for the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praises sound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praises sound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praises sound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever, forever and ever. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. The battle is the Lord. The battle is the Lord. The battle is yours. It's yours, Lord. Hallelujah.
me, I pray. Lord, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, brings me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me. Come live in me. All my life take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me. All my life take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me. All my life take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me. All my life take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. I will rise on eagle's wings. I will rise. I will rise on eagle's wings. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, meron pa to yung may mga bakante pa dito sa harapan. Bago tayo magsimula sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, handa na ho ba tayo na makapakinig ng mabuting balita, ng mensahe ng ating dakilang Diyos? Amen. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating pong pastor para po sa mensahe po ng Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating pastor. Merry Christmas po. Happy New Year. Wala ho yata. Hello. Narinig po ba ako? Naririnig. Naririnig nyo na ho ako? Sabihin nyo nga ako sa katabi nyo, Merry Christmas. Happy New Year. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Siguro po marapat po na bago tayo magsimula, tayo po lahat muna ay manalangin. It is such a privilege po, Panginoong Ama, na nagkatipon-tipon kami, nagkasama-sama po sa banal na gawain na ito.
Amin pong tinatagubilin sa inyo ang lahat po ng pagpapahayag ng salita na ito na ikaw, Lord, ang magtanim po sa puso ng lahat po ng mga makakapakinig dito po sa loob ng church at sa lahat po ng naka-online ngayon, Panginoong Ama, na mga binhi po na ito ay tumubo po maka 100 beses, maka 1,000 beses po upang matamasa po ng bawat isa ang kaligtasan na nagmumula po sa langit. Panginoon, patawarin niyo rin po kami. Kami po ay nagkasala, nagkamali, nakagawa po ng lahat ng pagsalangsang laban sa inyo. At sa umagang ito, Panginoon, yung pong message, Lord, na minsan lang po sa buhay ng isang tao, patuloy, Lord, na sana ay huwag naming sayangin ang pakikinig po ng salita na ito. Salamat ng marami po sa lahat ng mga kapatid po na nakadalo po ng gawain na ito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapala na matatamasa po namin, maging mamaya po sa mga pagsasaluhan na pagkain at lalo tigit po ang espiritual po na pagkain na amin pong tatanggapin ngayong umaga po na ito, na siya pong bubusog ng aming kaluluwa, papawi ng uhaw namin sa iyong mga salita, at patuloy na magbibigay ng pag-asa at kalakasan sa buhay namin ngayon po hanggang sa iyong kalwalhatian ay dumating po, Panginoon, dito sa lupa. Maraming salamat po, Panginoong Ama, sa lahat ng kabutihan niyo po. Tamasahin po namin ang pagpapala, ang gabay at ang patnubay, ang pag-iingat ng Ama naming nasa langit. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat po sa paanyaya na tayo po ngayon ay naririto sa atin pong praise and worship services po. Special din po ang araw na ito kasi this is the time na tayo po ay naging isa, lalo na yung mga kapatid natin po sa Puray. Pwede ho ba tumayo po ulit yung mga kapatid natin? Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sila po ay nag-effort pa talaga na pumunta po rito. At gayon din naman po ang mga kapatid natin sa Feast of Harvest po na kasama din po natin sa praise and worship at sa mga Bible studies at sa mga prayer meeting po kada umaga. Sumaatin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Bago po ang lahat, marami po tayong blessings na matatanggap ngayon. Meron nga akong bumulong sa akin kanina, Pastor, baka hindi na magkasya yung mga regalo sa labas. Kasi yung ratio po yata, isang tao, mga 100 regalo. Ang dami, naanyayahan namin kayo, gaya ng sinasabi sa talinhaga sa Bible, kukunti lang yung dumalo. Tsaka wag muna ho kayong kapanang-kapa sa ilalim po ng upuan ninyo. Kasi yung may kulay pulang star po dyan, wag kapatid, wag muna. Self-control po. Fruit of the Holy Spirit yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Huwag niyo muna hong gagalawin yung mga estrelya na nasa ilalim ng inyong silya dahil yan po ay mamaya ho, makikita ninyong kapalaran ninyo dyan. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa lahat po ng mga dumalo, sa lahat po ng naririto ngayon. Pero I would like to grab this opportunity kasi itong preaching na ito, minsan lang dadating sa buhay ng tao Kaya alam nyo, grinab ko yung opportunity, naririto tayo lahat. Marami po tayong audience ngayon. Kasama po mamaya sa online games natin, yung mga kapatid po natin sa Australia, yun nandyan po sa New Zealand, binabati po namin kayo. Nasa England po, London, nasa Canada, nasa Dubai. Sila Brother Glenn po, magandang hapon na ho yata sa inyo dyan, nakatune in po sila rito. At kasama po kayo sa games, huwag kayong mag-alala. Bukas po ang GCash namin sa pagpapadala nyo po para sa mga games na mga kapatiran. So, involved po tayo lahat dito. Bakit ko po ginagrab itong opportunity na ito, mga kapatid, na huwag kong pakawalan ang pagkakataon na ito, na minsan po, darating sa buhay natin, once in a lifetime po, ang mensahe na ito, at hindi na po darating ito. Kasi gusto ko po na ma-absolve ako, mawala po yung aking alalahanin na hindi ko na ipamahagi once in your life bilang pastor ninyo. Ito pong preaching na ito, napapanahon. At ito po'y pinamagatan po natin, mga kapatid, minsan lang sa buhay ng tao. Baka minsan lang ninyo mapapakinggan po ang message na ito. Minsan lang din po kayong makakadalo po ng mga pagtitipon ng Feast of Harvest.
Sa mga audience po natin, libu-libong nakikinig po, baka minsan lang ho sasagi sa inyo itong message na ito. At darating ang pagkakataon, makikita nyo po yung kapangyarihan ng Biblia, magaganap po sa buhay natin yan. At makikita natin, minsan lang din ho ipinanganak ang tagapagligtas, ang lalaki ho na tatawaging Jesus, Josue, ibig sabihin po sa salita pong Ebreyo, ang ibig sabihin po ng Jesus, siya na magliligtas ng kanyang bayan sa kasalanan. At ang sabi nga ho, tatawagin po siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin po, ang Diyos po ay sumasa atin. Minsan lang mangyayari po yan. If you do not grab the opportunity po, pag lumampas po yan, buhay na walang hanggan po ang katapat po niyan. Kaya ang propesiya po ng Bible nangyari. So many years ago po, 2,000 taon na po nakakaraan, naganap po ang sinasabi ng Mateo 1, dito po sa 21 hanggang 23. Minsan lang ito magaganap, hindi na ho mauulit ito. So grab the opportunity, no? Once in a lifetime opportunity na ipinanganak ang Mesiyas. At ang sabi po dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama na natin ang Diyos. Can we say amen? Amen? Tatawagin ang pangalan ng lalaking sanggol na Jesus dahil ang ibig sabihin ng Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan at siya po ay tatawaging Emmanuel sapagkat ang kahulugan nito, ang Diyos ay kasama natin. Where there are 2 or 3 gathered in my name, in the name of the Lord Jesus Christ, there am I in the midst of them. Nasa kalagitnaan ako ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, lahat po ng ating mga naging kapanalig po, lalo na sa ibang bansa po, please listen up po. No? Masaya ang araw na ito, marami tayong pagpapala. But the greatest gift na matatanggap po ng bawat isa, minsan lang darating yan. Pag pinakawalan nyo yan, kapatid, ang kapalit niyan yung kaluluwa natin. Kaya po mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan ng Diyos, alam niyo ho ba, minsan lang na ang tao po'y ipapanganak sa mundo na ito. Number 1, ang sabi po, minsan lang yan na darating po na tayo ho ay mabuhay sa mundo na ito. Pwede naman tayong ginawang puno ng Diyos. Pwede naman ho na tayo ho ginawa na lang sa isa ho ang mga ibon na pwede niyang ilikhain. Ano ho? Pwede ho ang Diyos ginawa tayong isda. Ano? O kaya ang Diyos po ay ginawa na lamang po tayo na bituin. Pero bakit ka ginawa na kawangis ng Diyos? Sabi po sa aklat ng Genesis, ano? Man was created in the image and he was created in the likeness of man. Bakit ho ginawa tayong kawangis ng Diyos? Ibig sabihin, espesyal po kayo. Sabihin nyo nga ho sa katabi po ninyo, espesyal ka sa Diyos. Special po tayo. Hindi ka ordinaryong ipinanganak sa mundo na ito. Kaya ako naniniwala ho, no? Minsan nami-misinterpret po, wala daw pong pangit na ginawa ho ang Diyos. Lahat ho ng tao ay kawangis ng Diyos at ang Diyos po hindi pangit. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pangit ka. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, maganda ka sa Diyos. Oh, hallelujah, di ba? Sino magsasabi ngayon ng pangit? Sige nga ho, sabihan nyo yung mga ninong ninyo na, ninong ang pangit mo ngayon. Tignan nyo. Ang lahat ng ninong ngayon, gwapo at magaganda. Amen? Ayan, kaya namimiss natin yung mga pagkakataon na tayo ho talaga, bata pa. Sino ho yung namimiss ho yung pagiging bata ho, magsabi ng amen? Kasi pag tayo matanda na, tayo na ho yung ninong at ninang. Tayo na po yung nilalapitan. Lahat ng ninong ko ho, patay na Pati ninang ko ho, wala na ho yata. Wala nang nabubuhay lahat. Kaya di ba nakakamiss din ho yun? Pero ito, minsan lang darating ito Dumating yung Mesiyas, at ang sabi ng Biblia, tatawagin niyo po siya ng pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan.
At tatawagin siyang Emmanuel sapagkat kasakasama na natin ngayon ng Diyos. One time lang yan, minsan lang po yan. Kaya sa pagkakahayag ng Biblia, sabi po ng awit 139, 15 hanggang 16. Tignan niyo po, hindi pa kayo ginagawa. Alam na ng Diyos na ipanganganak kayo, mga kapatid eh. At alam po ng Diyos, kayo po ay magiging bahagi na ng mundo na ito. Sabi po dito ni Haring David, propesiya po ito. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Life begins at conception, ang tawag po nila. Pagka ho nag-meet po, yung pong punla ng ama at saka yung itlog po ng ina, doon po nagsisimula ang buhay ng tao. Pero ang Diyos, hindi pa nga ho nagtatagpo, yun pong punla ng tatay ninyo at saka yung itlog ng nanay niyo po, yung egg cell po, kilala ka na kagad ng Diyos. At sabi po ng Mangangaral 3:2, may panahon po ang lahat ng bagay sa mundo na ito. May panahon na ikaw ay ipanganganak, nakatakda ho yan. At yung kapanganakan mo, minsan lang po yan. Minsan lang po. Lahat ng tao dito may birthday. Amen po ba? At lahat din ho, may nakatakda hong ilalapat yung lapida po natin. Meron na hong nakatakdang araw ng kamatayan. Magaganap ang Bible po eh. Nakatakda ho sa tao na siya'y ipanganak, nakatakda po na sa tao po na siya po ay mamamatay. Mangangaral 3:2. Kaya napakaganda ng sinasabi po dito, ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, dito po sa sinapupunan pa lang ng nanay, dooy iyong napapansin. Aba, kilala ka na pala ng Diyos. Lumalaki ako noon, sa iyo'y hindi nalilihim. Alam niyo po yung embryo, wala pa pong hugis yun eh. Pag nakita niyo ho yun, para po yung maliit ho na butiki, pero tao na ho yun. Pero kilala ka na pala ng Diyos po. At ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinisilang o isinilang. Hallelujah. Hindi pa nga alam po ng magulang mo kung babae ka, kung lalaki ka, pero ang sabi po dito, ako'y iyong nakita na, hindi pa man ako'y sinisilang. Batid mo na kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Ano pong sabi ng Aklat ng Awit 90:10? In the book of Psalms, chapter 90, verse 10, ang buhay namin umaabot po ng 70 at 80 singkad kung malakas pa. Sino po dito yung umabot na ng 70 to 80 ho? Magsabi ng Amen. Hallelujah. May narinig po ako isang senior po sa likod. Hallelujah. Sino po mga senior dito magsabi na ng Amen? 60 and above. Oh, hallelujah. Alam niyo ho ba yung edad ninyo at yung araw ng kapanganakan at ang araw ng kamatayan natin? Ang sabi po dito, bilang na ng Diyos ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo, natalaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Minsan lang kayong mauupo ngayon dyan, kapatid. Do we know what's going to happen tomorrow? James chapter 4 verse 14, sapagkat ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Pagdakay narariyan ka, bukas makalawa, wala na tayo. Masaya yung atin pong pagsasama-sama ngayon. But there is also a realization na anytime pwede po tayong takdaan ng Diyos na graduate, takdaan ng Diyos na mag-report sa Kanya, takdaan po na tayo po ay mamatay. Tatandaan niyo po yan, kapatid. Kasi minsan lang ho mabuhay ang tao. Kaya grinab ko yung opportunity na ito. I was even expecting po na standing ovation tayo ngayon or standing room only tayo ngayon. Pero napansin po ninyo, hindi ganoon. Pero sa mga audience natin, marami po, libo-libo po nakikinig sa atin ng mga audience. Kaya sa lahat ng mga nakikinig po, lalo na sa mga bisita natin, this message will only come to you once. Pag nagkamali po tayo rito, ang katapat nito, buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na kasama natin ang lumikha, o buhay na walang hanggan na mapapahiwalay na tayo magpakailanman na walang Diyos. Kaya tatandaan po natin yan. Ituro mo sa akin, Panginoon Diyos, ang ilalagi ng dami ng taon habang ako'y nabubuhay sa mundo na ito,
upang magkaroon ako ng isang pusong marunong. Kasi yung matalinong tao, tumatalikod yan sa kasalanan. Tumatanggi yan sa masama. Dahil alam niya ho, minsan lang ako mabubuhay eh. Why am I going to give glory to the Lord Jesus Christ sa aking Diyos na lumikha? Minsan lang naman ako mabubuhay. Baka magkamali tayo kapatid. Ang equivalent po niyan o ang mangyayari po sa atin yan, kapahamakan. Kaya po tatandaan natin, may nakatakdang panahon po na ikaw po'y pinanganak, minsan ka lang ipanganganak. Pangalawa po, tinan nyo yung bata ho, uma-agree, amen? Ikalawa ho, sabi po, minsan lang din tayo mamamatay. Next slide. Ayan. Sabi po ng aklat ng Hebreo 9:27, itinakda na nga sa tao na minsan lamang pong mamatay. Alam niyo ba mga kapatid, iba-iba po ang kaparaanan ng kamatayan ng tao at ito po hindi pananakot. Sa isang Kristiyano ho, ang kamatayan hindi masakit. Pwede po tayong mamatay dahil nagkasakit po tayo. Pwede tayong mamatay dahil ang isang Kristiyano ay na-aksidente. Kaya inihahanda tayo ng Lord. Nakalagay sa Bible po itinakda sa mga tao na minsan na lamang mamatay. Si Kristo nga na Diyos at tagapagligtas ay namatay. At minsan hindi mo maarok ang kamatayan ng tao. Pwede hong mamatay ang tao habang kumakain ho ng hamon. Yung kakilala ko pong inchik, kumakain ho ng tikoy, nabulunan. Ibig sabihin ho ba nun, yun ang kaparaanan niya? Opo. Meron naman, marami po sa atin na COVID namatay. Pero may mga na COVID naman po, hanggang ngayon buhay pa. Bakit to? Kasi Diyos nagtatakda talaga ng kamatayan po ng isang tao. At ang buhay ng tao, mga kapatid, para lamang pong bulaklak at damo. Marami na tayong nabasang verses niyan, sa verse ng Isaiah, sa verse po ng Santiago, at ngayon babasahin ko po, sa verse po ng Job, ang buhay po natin ay para lamang pong bulaklak at damo. Sabi po ng aklat ng Job, dito po sa 14, tignan nyo po, para malaman natin dapat pala i-humble ko na yung sarili ko, makipagbati na ako, mahalin ko na yung mga magulang ko, makipag-aktibo na po ako sa gawain sa church. Naku, kahit na mahirap gumising sa umaga, magpe-prayer meeting ako, kasi nakatakda rin naman pala akong mamatay, ayokong sayangin yung buhay ko. At ang sabi po ng aklat ng Job, dito po sa Job chapter 14, verse 1 to 3, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta ito at nalalagas. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Ang buhay po ng tao, parang damo, parang bulaklak, parang anino. Minsan nakita nyo yung anino ninyo, pag suminag na po yung araw, nawawala. Yung bulaklak ko, napakaganda ho, pero pag ibebenta na, gugupitin nyo po, nalalanta, namamatay, at kahit na anong mahal na bili nyo ng bulaklak, lalo na ko kapag araw ho ng mga puso, binili nyo ho sa dangwa ang mahal-mahal, pagkatapos po ng mga ilang araw, ito po'y nalalanta, namamatay at nasisira. Gayon din naman po yung buhay ng tao. Kaya wala hong maipagmamalaki ang buhay natin. Sinabi nyo po kanina, ang mga 60 years old nag-amen na. Tatapatin ko po kayo. Kasi real talk ho tayo, no? Pag 60 years old and above ka na ho, bigyan nyo na lang ho ng mga 10 taon ang buhay ninyo. Kasi sabi ng Bible, ang buhay ko ay umaabot ng 70 hanggang 80. Kaya yung nag-amen dun sa likod ng sinabi 70 to 80, paki-amen nga ulit ho. Hallelujah. Bilangan nyo pa ng 5 taon. Hindi, marami pa ho, Yung mga 80 years old dyan, kasi aktibo po sa Panginoong Diyos Hindi ho totoo yung malaking talakayan nito Gusto ko pa ipaliwanag sa inyo na hindi po totoo na ang masamang damo matagal mamatay. Sa Bible po, ang masamang tao mabilis mamatay. Kasi imbis na humaba yung buhay po natin, hindi natin po binigay yung glory sa Diyos, napahamak po tayo. Kaya dapat natin tignan nakatakda pala sa atin na mamatay. Pwede ho ba, Pastor, sa araw ng Kapaskuhan? Pwede po. Pwede ho ba sa bagong taon? Pwede po. Pwede ba mamayang gabi? Alam niyo po yung mga sineshare ko sa inyo, mga totoong pangyayari. Yung isang estudyante ko, nagdiwang siya ng kanyang kaarawan po.
Ang saya-saya sa Facebook po, kinabukasan po, RIP na. Sabi ko, ano nangyari? Minessage ko po yung magulang. Nabangungot ho. Bakit ho nabangungot? Kumain lang naman ho ng spaghetti. Hindi naman ho totoo yun na spaghetti. Talagang panahon na niya. Kaya po ang panalangin ko sa gabi-gabi, Lord, hindi ko hawak yung buhay ko. Sa pagpikit ng mga mata ko, pwede pong kunin ninyo ako. Patawarin niyo po ako. Kanina po, nagalit ako sa kapatid na ganito, sa kapatid na ganyan. Meron po akong dinabugan kanina ho nung sumakay ako sa jeep. Marami akong pagkukulang sa iyo, Panginoon. Kung kukunin mo man ako ngayong gabi, patawari nawa ako ng banal na dugo ni Jesus. Alam niyo po, pag kinuha kayo ng Diyos, ang sarap-sarap po nun. Talagang kasakasama niyo po siya. Huwag kayong matutulog ng may sama ng loob. Amen po ba? O kaya huwag kayong matutulog ho na nandun pa rin yung kasakiman sa puso ninyo. It is more blessed to give than to hallelujah. Kaya mamaya ho, sabi ko nga po, yung pagkakataon, di ba? Yung joy nyo na kayo ho yung nagbigay, yung hindi kayo tumanggap ho, can we say amen? Minsan lang ho, ba't wala nag-amen? Amen? Na mamaya ho, pag nag-exchange gift kayo, natanggap nyo ho, halimbawa lang isang sakong saba. Masama pa loob mo. Hindi naman inihagi sa iyo yung isang sakong saba. Can you say amen? Ako ang nananalangin, gusto ko makakuha ho nun eh. O kaya ako, pinaikot na ganun eh. Talagang wala na maisip yung kapatid. Talagang unisex daw, sabi. Wala akong maisip. Nakakita ako sa Lazada, buy one take one ng Arinola. Ako po'y pasasalamatan ko kayo kung ako'y nakabunot ng Arinola ho eh. Dahil kung minsan ang hirap na rin hong umihi ho sa CR. Kung ako ho makakuha ho nun, pasasalamatan ko. Minsan jewel pa yon. Pag wala tayong pansaing, pwede rin. Nakakita ho ko ng ganun, pinangsasaing din naman ho. Hanggat hindi pa naman ginagamit, di ba? Pwede ho. Yung lalagyan dati nung araw, nung inuman ng kape ho, gawa sa Arinola, naalala nyo ho yun? Gawa ho sa Arinola yun eh. Hindi na ako makahanap nung ganun ngayon. Kaya pag narigaluhan niyo po ako ng ganun, ako, siguro tuwan-tuwa yung puso ko. Hindi yung Arinola ho, no? Yung yung mug. Halimbawa, nakatanggap po kayo ng isang bagay na ayaw nyo. Sabi po kasi 150 ho yung pastor, minimum eh. Natanggap ko ho, pastor, 3 butones. Kasi mga true to life po ito eh. Nung mga bata ho ako nag-exchange gift kami, may nagregalo ba naman ho sa amin ho, sa Roosevelt ho, butones yung laman. Hindi ako nakatulog nun. Sabi ko sa nanay ko, maghihiganti ako nito. Sino ba naman gusto ng 3 butones, kapatid? O kaya nakatanggap po ako ng 3 stork, ganun ho. Dumating din naman ho yung time ho, nanalo po ako ng electric pan, doon po sa UST, nanalo po ako ng mga cash prizes po. Pero ito ho, minsan lang darating ho kasi yung kamatayan natin eh. Sure na sure ka ba, pag namatay ka, pag dilat mo si Jesus ang kasama mo, it is destined for man to die once, and after our death, the judgment day. Kapatid, kaya ka nakaupo ngayon, may message na binibigay si Lord. Masaya po gagawin natin, pero wag niyo pong palampasin yung regalo na ito. Ikatlo, kapatid, sabi po ng pinag-aaralan natin, minsan lang darating yung magandang balita. Mamaya po, wag kayong magagalit, may mga bisita tayo. Ililid ko lang kayo po sa prayer of acceptance. Kasi ayokong pakawalan po yung pagkakataon. Ito, minsan nyo lang maririnig yung magandang balita eh. Ang sabi po ng Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. You are not friends with God. Hindi ho lahat ng tao rest in peace. Kaaway ka ng Diyos. But once you repented and accepted the Lord Jesus Christ, ang sumasampalataya sa anak ay meron na ngayong buhay na walang hanggan. Can we say amen? Kahit pag samasamahin nyo yung regalo sa labaso, ako makatanggap lahat niyan. Hindi ko ipagpapalit ang buhay na walang hanggan na ibinigay sa akin ni Jesus. Amen po ba? Amen. Nakakalungkot minsan ho sa YouTube, napapanood ko. Tinatanong yung tao sa Amerika 1,000,000 o si Jesus? 98% ng sumagot po 1,000,000 piso. Ang daming pupunta sa impyerno, no kapatid? Madaming pupunta sa impyerno. Pero tayo ho na nakakaunawa, alam natin ho,
Bigyan ko ho kayo halimbawa ho. 1 billion na. 1 billion o si Jesus? Yung totoo ha, pwede hong sabihin ninyo talaga ho kung ano yung laman ng puso ninyo. 1 bilyong piso o si Jesus? Totoo ba yan? O ito, mabigat ho ito. Buong pamilya mo ang kapalit o si Jesus? Can we say amen? Totoo ho ba yan? Buong pamilya mo. Sabihin po sa inyo ng Diyos, ialay mo yung kaisa-isa mong anak, alang-alang kay Jesus. Yung anak mo o si Jesus? Praise God. Kung ganyan ho ang paninampalataya ninyo, katulad ni Abraham po, dumating ho sa inyo ang buhay na walang hanggan. Kahit na ho yung misis niyo magbunga nga, ano ko pupunta ka sa Christmas party na yan, wala ka namang mahihitad dyan. Dito ka na lang sa amin kasi mas malaki ang church namin. Pero yung tinuturo ng pastor sa Peace of Harvest, totoo. Yung asawa mo o si Jesus? Si Jesus, kapatid. Kahit na anong mangyari. Lalong-lalo na mali naman yung sinasuggest po sa inyo, huwag kayong bibigay kahit pamilya ninyo. Ano pong sabi ni Jesus? Sino man ang umibig sa kanyang ama o ina o sa kanyang mga kapatid, mga anak ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Pagka na kay Jesus ka, if you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. You and your entire. Wala magiging problema. Kaya napakaganda ng blessing dito. Pwede ho bang itaas nyo ho yung mga pamilyang magkakasama dito, pakitaas ang kamay po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Can we say amen? Sino po rito yung kasama yung mga anak? Magsabi ng amen. Hallelujah. Nakaranas na ho ba kayo na yung isang buong pamilya ho, iba-iba hong denominasyon? May kakilala po akong ganon. Ang tatay po, iglesia. Ang nanay, ang dating daan. Yung anak po, katoliko. Tapos yung bunso, Muslim. Nako, pagka ganun ho yung inyong pamilya, napakahirap, kapatid. Tinanong ako once ng isang kapatid, Pastor, bakit magsi-celebrate tayo ng Christmas party? Ang sabi ko naman, bakit hindi tayo hindi magsi-celebrate? Wala naman hong Christmas sa Bible. Opo, pero araw-araw, Pasko. Nakalagay sa Bible po yon. Peace I give unto you. At bakit ho may exchange gift kayo? Tinanong ko yung kapatid, tinanggap mo ba yung 13-month pay mo? Opo. Huwag ka rin tatanggap ng 13-month pay mo kasi diwa ng Pasko po yun. Nakikiisa po tayo dahil alam natin, mga kapatid, tinanggap na natin ang magandang balita ng Diyos. At ang magandang balita ng Diyos, ito po, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroroon ang kalayaan. Can we say amen? Kainin nyo niya mamaya kung ano man ho yung gusto nyong kainin, basta nasa katamtaman lang at hindi tayo aatakihin sa puso. Can we say amen? Amen. Kaya mamaya ho, mga kapatid, ang gagawin po natin ay, ano po bang pag-pronounce doon? Bupet. Magbubupet po tayo mamaya. Doon po sa bupet natin ho, ano bang tawag doon? Buffet pala ho. Kanin nyo lahat ng gusto nyong kainin doon, mga kapatid. Kasi, biyaya ho ng Diyos ho yun, huwag lang kayo magtitira. Ano ba yung mga menu natin dyan, Francis? Yung lechon, konti-konti lang ho ha. Kasi masama, mataas sa cholesterol po. Naglagay ho tayo ng fruit salad, may nagpadala po. Tapos, ang dami ho nating mga, iba-ibang mga prutas ho dyan. Kainin ninyo lahat ng gusto ninyong kainin. Bakit po? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Minsan sinasabi sa ko, Pastor, wag kayong kakain yan. Handa sa piyesta yan. Wala akong pakialam kahit handa sa piyesta. Bakit ho? Ang naglinis ho ng pagkain sa piyesta, yung Diyos, hindi ko naman sinamba ho yung pinag-alayan ho nun eh. Huwag kayong kakain, pastor ho ng balot. Naman, basta hindi ho dadami ng 1 dosena ho. Mga 1, 2, kumakain po ako niyan. Minsan nga, mga kapatid, dahil ho doon sa ating pananaw po ng Pasko po, nasisira yung magandang balita ng Diyos eh. Ang magandang balita ng Diyos, namatay si Kristo para sa iyong kasalanan. Hindi po sinasabi na magandang balita na hindi ka na magkakasala. Amen po ba? Nagkakamali ho tayo. Huwag tayong ipokrito po. Pasko, binigyan po kayo ng red wine. Inumin ninyo, kapatid.
May nagbigay po sa akin, ito baka sabihin nyo, si pastor pala umiinom din ng isang San Mig Light. Kahit magalit kayo sa akin, binigyan ako ng isang San Mig Light, ininom ko, ano masama doon? Can we say amen? Baka sabihin nyo, pastor, mag-inuman tayo mamaya. Hindi ho, isang piraso lang ho. Iba naman yung isang case. May red wine, yung mga iba naman po na ipokrito. Nako, hindi gusto ni Kristo yan. Ang red wine ho, maganda po sa sikmura eh. Uminom ka ho in moderation. Walang problema kasi may kasiyahan ho. Sa bahay, nagbingo, yung Killjoy po, yung KJ. Naku, ikaw magagalit si Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang premyo lang naman ho, biskwit, di ho ba? Hindi naman ho pinagkakitaan ho. Nagbingo. Pero kung tayo, naku, wag ganyan. Naku, pastor, ang daming tattoo sa katawan. Naglagay ng tattoo itong kapatid na ito. Dati pananaw ko dyan, ako baka magalit ang Diyos. Pero decision mo yan kapatid, kung maglagay ka niyaan. Pero ang suggestion ko po sana, wag na kasi maganda naman yung balat natin. Pero we should not discriminate. Pag may kapatid na pupunta dito ho, binabai po siya, i-welcome nyo po. Welcome sa church po yan. Dahil babaguhin po ng Lord yan. Can we say amen? Kaya po pagka narinig nyo yung magandang balita, at sumasampalataya tayo, Lord, makasalanan po kami at sama-sama kami ngayon humingi ng tawad, mawawala yung judgmental heart ninyo. Ay mga tao po hindi nakatanggap na magandang balita, ang daming punan yan. Naku, tignan mo yung pastor, uminom ng red wine, naku, lalo nyo pang pakita sa kanya, toast kapatid. Naku, yung pastor, biro mo kumain ng dinuguan, nilagyan ko naman ng puto kapatid. Yung mga iba kong pananampalataya, galit na galit talaga sa akin eh. Pastor ka, tinuturo mong kumain ng dinuguan? Ay, oho. Bawal lang ho yan pag walang puto. Tikman nyo, ang sarap. Galit na galit sa akin eh. Ang sarap po kaya ng dinuguan, ano ho. Pero, kalahating tasa lang sa mga may edad na katulad natin. Magagalit ako sa inyo ho pag inubos nyo yung handa mamaya na isang talyase, kapatid. Tapos nakita ko, nagkaroon ng kasiyahan sa bahay, nagbigay po ng kaunting San Mig Light, uminom ng isa. Ay naku, grabe naman yung pastor na yan. Sino hong nanghuhusga? Ang sabi na magandang balita, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yung hindi anak ng Diyos yun, ang daming tinuturo. Ako, kumain ng balot, kumain ng ganyan, kumain ng ganito. Pero tayo, masayang buhay natin kasi inamin nating makasalanan tayo, nilinis na tayo ng Diyos, at tumikim ka ng red wine ng ganon, nagpasalamat yung heart mo, hindi ka naman naglasing kapatid, bahala na ho'y nang huhusga sa atin. Can we say amen po? Amen. Hallelujah. Ang Kapaskuhan po, hindi lang po kalayaan mula sa lahat ng mga bagay na mapanghusga. Ang Kapaskuhan po ay panahon ng pagdaloy ng kapatawaran ng Diyos. Kaya isang kapatid doon, nahuli ko naninigarilyo sa kanto. Sabi ko, kapatid, huwag na itapon. Ubusin mo na lang. Ano ba yung dating buhay mo? Pastor, 4 na pakete Pero struggle pa ho kasi ngayon. Pagka po sinusumpong-sumpong po ko ng konti pong urge, pa isa-isang stick. Ubusin mo na kapatid. Kala ko magagalit kayo Malaki na ang pagbabagong naganap sa buhay mo. Kasi dati 4 na pakete, ngayon pa isa-isa. Yung iba mong pastor, i-condemn pa, naku, nakakahiya ka talaga. Ititiwalag pa sa church po yon. Nakaranas po kasi ako ng church na malupit po, kapatid Isang kain mo lang sa balot, tanggal ka sa church. Magaling makipagdebate po yon. Ang buhok nun, ang hahaba po. Magaling sa debate ngayon, binawi na nila, ayaw na po nila. Bakit ayaw na po nila ng ganun? Kasi hindi na magaling makipagdebate yung sumunod sa kanya Nababago ba yung aral ni Kristo? Pero sa atin hindi po. Tinanggap natin na tayo makasalanan. Salamat po, Lord. At pagkatapos po, magkakasiyahan po kami mamaya, Lord. Salamat sa mga pagkain. Kung may balot man may lechon, titikman ko po, Panginoong Diyos. Kung meron man pong kahit soft drinks nga ho yan, kapatid, diabetic po ako, Lord. Minsan lang naman ako makakatikim po, kahit 1/4 lang po. Lord, pinananalangin ko po, wag tumaas yung sugar level ko. Kasi kung talaga kung napaka-stricto natin, pati ho yun, pati yung mga kanin. Pagka ho may diabetes kayo, kainin nyo na yung kanin na pwede nyo kainin ho, wag lang hong lalabi. So, pag-pray nyo lang ho, Lord, kasi kalakasan ng katawan ko. The more nga ho na talagang stricto tayo sa diet, mas nagkakasakit nga po tayo Basta po kapatid, ang isang Kristiyano po, minsan lang dumating yung kaligtasan na yan, minsan lang dumating yung magandang balita na yan,
Hindi po tayo dapat diktahan ng kahit na sinong tao. Ang paniniwala ko sa Bible, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroroon ang kalayaan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May isang kapatid po sa akin, nandito ba? Wala po yata. Sabi ng kapatid, Pastor, pwede po ba akong, lalaki siya, no? Pwede po ba akong magdamit ng tube at miniskirt? Sabi ko, mahal kita, kaya ayaw ko. Huwag kang magdadamit ng miniskirt at ng tube, lalo na sa ano natin, kasi ayaw ni Lord yon. Yung mga ganun, di ako nakikipag-compromise po sa ganun, lalo na't lalaki po tayo. Pero kapatid, papasok ka po rito, medyo malamya ka, walang problema ko yan kung ganun talaga yung kilos po Kasi napakabuti ng Diyos. Pag ibinalik kaya ng Diyos lahat ng kasalanan natin, nasabihin ng Diyos, dapat kung hindi ka umiinom halimbawa ng red wine, o pinagbabawal mo yan, perfect dapat ang dila mo. O kaya nakainom ka ng isang Sunmig Light ng ganyan, dapat hindi ka nag-isip ng kahit na anong masama. Wala kapatid babagsak tayo lahat dyan Kaya ang pananaw ko po dyan, sama-sama na lang tayong humingi ng tawad sa Diyos para tayo po'y maging karapat-dapat sa biyaya at habag po ni Jesus. Can we all say amen? Amen. Hallelujah. Enjoy tayo mamaya. Number 4. Minsan lang ho ang paghuhukom ng Diyos. Mamaya ho, ang dami-dami nating bawal. Bawal kumain yan, bawal lumakad sa ganyan, bawal ganito, bawal ganyan. Yung pala pagdating ng paghuhukom, kasama pala tayo dun sa hindi makakapasok dahil sasabihin din ng Diyos, bawal yung ganito bawal yung ganyan, bawal yung ganito. Biyaya nga ng Diyos ang bumubuhos mo ngayon Kahit na tayo po'y masama at makasalanan ngayon, hallelujah, we receive the greatest gift. Ang sabi ng pahayag 20, ito po yung mga marami pong kabanalan masyado sa buhay. Ibig sabihin, hindi ho yung kabanalan, self-righteousness po. Ang sabi po rito, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy. Ang ayaw na ayaw po ng Diyos, yung mga tao pong relihiyoso. Yung mga tao po na mapagpanggap. Na kunwari, hindi tumitikim ng ganyan, pero mahalay naman sa isip. Tatandaan nyo po mga kapatid, sino man pong natitisod sa isang pagkakasala, natitisod sa kabuuan po ng kasulatan ng Diyos. And I doubt it, every second nagkakasala tayo Pag ang attitude nyo po, turo dito, turo doon, impyerno. Ang sabi po, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy, ng kamatayan at ng daigdig na mga patay, ang lawa ng apoy na siyang pangalawang kamatayan. Ang sino man na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa na apoy. Alam niyo ho ba, maraming religious leader papasok po sa impyerno kasi maliho yung tinuro Yung dati ko pong sinamahan, hindi ko na pangangalanan, Pagka natiwalag ka doon, pag-aawayin kayong mag-asawa, sabi kong ganon, saan ako nakakita ng ganon? Kasi yung asawa po hindi nahiwalay. Siyempre yung asawang lalaki nahiwalay. Ang nangyari ho, wasak yung pamilya kasi hindi na ho sila pwedeng magsama. Love is patient, love is kind, does not envy, it is not proud, it is not easily angered. Nagsuntukan yung mag-asawa dahil natiwalag po. Hindi na nagkasundo. Nasaan po yung it is not easily angered? It keeps no records of wrong. Sumbatan dito, sumbatan doon. Kami ang mas magaling sa debate, kayo, mga mangmang kayo. Kung mabasa ko sa Biblia, talo ka na kapatid, talo na kayo. Nakakatakot po. Ang sabi po dito, ang sino man na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ako po, pag humarap ako kay Kristo, sasabihin ko lang, Lord, have mercy upon me. Nanampalataya ako sa iyo, hindi ako perpekto, pero alam ko po, sapat po yung pananalig ko sa inyo para ako po'y maligtas. Good and faithful servant, welcome to my kingdom. Pagdating po ng Judgment Day, makikita nyo po mga kapatid, may makikipagdebate kay Kristo. Sasabihin mo niya, akong pinakamahusay sa Biblia, debatihin mo muna ako, pag nanalo ka sa akin, impyerno na ako. Makikita nyo po yan. Darating po ang time, marami akong na-impluensyahan, Panginoon. Dinala nyo nga ako sa impyerno po Kaya mga kapatid, manalig ho kayo, hindi sa pastor, hindi po sa anuman pong church, kundi manalig kayo kay Kristo lamang. Can we say amen? Hallelujah. Minsan lang ho darating ang paghukom ng Diyos. Ikalima, lalo't higit, minsan lang ho ang darating na kaligtasan.
Pwede po ba nating i-turn po sa next ano natin? Minsan ho, darating lang ang kaligtasan ng tao. Hindi po naparito si Kristo para manumbat, kasi kung manunumbat po, bawal ka kumain, bawal ka uminom, bawal ka maglakad sa ganito, bawal ka ng ganyan. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ang mga at iligtas ang mga naligaw. Sabihin nyo nga sa sarili ninyo, ako po ay naligaw, Panginoon. Lahat ng umaamin na naligaw at nagkasala, tatamasa kayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, Panginoon, ako po'y ligaw. Mapapahamak ako kung wala ka. Naniniwala akong maiimpyerno ako dahil sa kasalanan ko. Pag ganyan ang attitude ninyo, mga kapatid, hallelujah. The more na makikita ninyo, pinalaya na pala ako ng Panginoong Diyos eh. Kaya mga kapatid, umiwas tayo sa mga tao ho na napakadami po ng bawal. Dumating na po ang ilaw. Can we say amen? Ang liwanag na nagbibigay ilaw sa madilim nating tinatahak na landas. At bilang pangwakas natin, kapatid, panghawakan niyo po itong mga salita na ito. Ang mga taong nasa kadiliman, tayo po yon, ay nakakita ng maningning na ilaw. At sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, ay sumikat na ang liwanag. Sa umagang ito, kapatid, may Kristo tayo sa puso. Panatag tayo, hindi tayo nagwo-worry. Hindi ako nangangamba sa kakainin ko, pastor. Hindi ako natatakot po na ano man ang sasabihin ng iba. Alam ko po, makasalanan ako, pero dumating na po yung liwanag sa akin, at ang liwanag na ito ang nagligtas sa akin tungo sa kadiliman. Tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, una sa lahat po ay nabitawan ko ang mga salitang ito para bigyan po ng pag-asa ang mga kapatid. Marami pong mga kabataan ang nagpapakamatay ngayon kasi Panginoon Diyos, napakabigat po ng ipinapataw ng marami pong mga pastor, ng maraming mga pari, ng mga pagbabawal sa buhay po ng mga tao. Panginoon, ang kasalanan po ay talagang ayaw ninyo. Ngunit yung mga bagay, Panginoong Ama, na talagang nagagawa po namin dahil kabahagi po kami, Panginoong Diyos, ng buhay pa ng tao, ano man po yung mga pagkakamali o mga kaliit-liitan po na makakahinaan na aming nagagawa. Nananalig kami sa mga salita ninyo na dumating na po ang ilaw na nagliwanag po sa lahat ng aming karumihan. Na ang bawat patak ng iyong dugo, Panginoong Jesus, without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of all our sins. Kaya ngayong umaga na ito, Panginoon, natututunan namin, every step of the way, wala pala kaming magagawa. Everything that we do, puro kasalanan. Kahit nakabutihan pa rin ang ginagawa namin, maruming basahan pa rin po. Kaya wala kaming karapatan na ituro ang pagkakamali, ituro po, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga bawal na ito, Panginoong Ama, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, ang mga bagay na kung saan ay pinalaya mo kami. Kung nasa saan po ang Espiritu ng buhay ng Diyos, naroroon po ang kalayaan. Magsasaya po kami sa araw na ito, Panginoong Diyos, na ikaw pa rin po ang sentro. Ngunit ang lahat ng mga panghusga sa mga gagawin namin, kakainin, pati na rin po, Panginoong Diyos, kung minsan po yung mga simpleng kagalakan, kailangan maging pino, kailangan, Panginoong Diyos, ng walang pagkakamali. Palayain mo kami, Panginoon. Ipakita nyo po kung sino po kami, kung ano yung ugali namin, ano yung mga kahinaan namin. Sapagkat sa araw-araw na ginawa ninyo, Ama, patuloy na bumubuhos ang inyong habag at ang inyong awa. At gaya ng sinasabi ng kasulatan, kung nasaan ang aking kahinaan, doon ko naman nakikita ang kalakasan ni Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Muli, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang church service na ito at ang praise and worship na ito. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos.
Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa magandang balita na Kanya pong nihatid sa atin. At sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong gawain sa umagang ito, tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob. Alam niyo po, laging sinasabi dito na ang ating pong pagkakaloob ay hindi po kailangan ng Diyos. Pero tayo po, kailangan po nating magkaloob sa Diyos. Amen po ba? Kasi po yun po ang prinsipyo ng Biblia. Ang hari ay hinahandugan. Hindi lang po handog na simple, ito po ay pinakamainam na handog sa isang hari. Ang hari po na ating pong pinaghahandugan ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kinikilakal po namin na ang lahat ng aming pong tinatangkilik ay mula sa iyo pong habag at grasya. Amin pong patuloy na idinudulog at dinadalangin na gamitin niyo po kami na mabuting katiwala sa lahat ng mga biyayang ito. Papasalamat po kami, Panginoon, sa wisdom, direction, guidance ng Banal na Espiritu upang ang lahat pong mga negosyo ng mga kapatiran ay maging maunlad. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, salamat po sa hedge protection, strength ng katawan, gabay ng patnubay ng Banal na Espiritu. At patuloy po naming tinataas, dinudulog ang lahat po ng kaloob nito na magamit lamang sa ipong kalawalatian upang mapatuloy na mahayag ang iyong salita sa lahat ng lugar, lalo na po sa lugar na ito. This is our prayer, Father. In Jesus' name, Amen at Amen. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness and trials or pain. There is a faith proof of worth more than gold, so refined below through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror, co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have the reason to sing. I have the reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have the reason to sing. I have the reason to worship. All of my
will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Amen. Ngayon po, tayo po ay, dahil sa ngayon po ay special day, magkaroon po tayo ng everybody's birthday. Amen po ba? Ngayon po yan, pag natawag po yung buwan ng iyong kapangangakan, kayo po ay pupunta po sa harapan para muli tayo po ay mag-offer para po sa kanyang birthday. Amen? Sige po. Music. Sige po, happy birthday sa lahat po ng mga magdiriwang ng kanilang karawan ng January. Happy birthday. Amen. Happy birthday sa buwan ng February, araw ng mga puso. Happy birthday. Happy birthday sa lahat po ng mga magdiriwang sa buwan ng Marso. Happy birthday. Summer na po. Sa buwan ng April. Happy birthday! Maligayang kaarawan sa mga magdiriwang ng buwan ng Mayo. Happy birthday! Yan po yung mga magdiriwang ng buwan ng Mayo. Next po, sa araw po ng Honyo, tag-ulan. Happy birthday! Marami po sila. Sa buwan po ng July, happy birthday sa inyo. Amen. August, the month of August, happy birthday. Pagpalain kayo sa inyong karawan sa araw po ng August. Ito po ay tag-ulan. September. Happy birthday sa mga magdiriwang ng kanilang karawan. September na po. Malapit na po ang Pasko. Next po, yung mga magdiriwang ng kanilang karawan sa October. Happy birthday! November, araw po ng mga patay. Happy birthday! Joke lang po. Happy birthday po sa mga magdiriwang ng November po. November 1st po, araw po ng patay.
Pero yung buong November, araw niyo po yan, magdiriwang ng kaarawan. Last po, sa lahat po na magdiriwang ng Disyembre, sila po, happy birthday, mga kapatid, mga sa araw po ng Disyembre. Amen. Purihan po ang Panginoon sa inyong buhay. Si Brother Danny, Disyembre para si Brother Danny. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong gawain, programa, sa umagang ito, mayroon pong inihanda na special number ang mga Children's Ministry. Handa na ho ba? Sige po, palakpakan po natin ang mga future leaders ng iglesia, mga children's po ito. Children's po ng Feast of Harvest Christian Ministry. Alam ko po, mamaya meron din pong ihahandang number, yung Children's Ministry ng Puray Christian Ministry. Meron ho ba?
Amen. Ang galing po ni Brother Kenneth. Yan po yung mga bata niya, yan po yung magiging future music ministry, dancer ng Feast of Fathers Christian Ministry. Amen. Sige po. Yung mga taga-Puray, siguro next na lang ano po. Brother Bong, men's meron ba? Next year daw sa men's. Next year, sasayaw tayo. Next year daw. Gusto niyo ba ng special number? Sige po, mga taga-Puray po, meron daw eh. Meron. Amen, taga-Puray po. Sige po. Palakan po natin ang Panginoon Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid sa Puray Christian Ministry. Akala ko, wow, mali ako eh. Yan po, meron po. Merry Christmas. DJ Soy Mix. DJ Jam.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay nyo. Yung pong mga senior citizen, magpapahuli ba? Ano po, mayroon ba presentation ng mga senior? Wala. Sige po, next year po, asahan po natin yung mga men's ministry saka senior, mga senior Zumba. Sige po, ngayon po tayo po dadako sa ating pong mga pagbati, mga magdiriwang ng kanilang pong mga karawan. Happy birthday, December 18, Brother Arnold Bautista. Amen. And December 22, happy birthday, Brother Christian Bisda. Amen. At happy anniversary, December 23, Brother June, Sister Irma Talag. Happy anniversary po. Amen. Sige po, wala na po ba? Yung pong mga, may bisita po ba tayo ngayon na ngayon lang po dalo? Brother Doming, di ba birthday mo din? Brother Danny pala, kasi kanina, December pumunta ka dito. Anong birthday? Para mapuntahan ka namin sa bahay. 21, happy birthday, Brother Danny. December 21, tandaan po natin, men's. December 21. Amen. Sige po, lahat po ng mga natawag. Pag may mga bisita po tayo sa umagang ito, welcome po kayo sa Office of Harvest Christian Ministry. Kayo po ay amin pong malugod na inaanyayahan at bukas po ang iglesyang ito para po kayo amin pong makasama. Sige po, pwede pong tumayo yung mga mag-birthday para po makilala po namin kayo. Tumayo na lang po kayo, huwag po kayong mahiya. December naman Amen. Sige po, pag-pray po natin sila. Si Brother. Ayun. Sige po, ilihans po natin ating kamay sa kanila. Panginoon Diyos na napakabuti, makapangyarihan at banal, amin pong idinudulog at dinadalangin ang aming mga kapatid na ito na magdiriwang ng kanilang pong karawan. Panginoon Diyos, alam niyo po ang laman ng kanilang mga puso. Lord, please grant them, Lord, all the desires of their heart. Lalong higit, Panginoon, mga spiritual na pagpapala, mga dreams, Panginoon, at higit sa lahat yung kanilang pong strength, ng kanilang pong good health, ng kanilang pong katawan. Maging ang aming pong kapatid, Lord, na magdiriwang ng wedding anniversary. Kami po ay nagpapasalamat, napupuri, na patuloy na sila po ay inyong pong ginagamit sa inyong pong ubasan. Patuloy na bigisin niyo po sila, Panginoon, inyong pong pag-ibig. At patuloy na kalusugan, kalakasan, ang aming panalangin, mahabang buhay, at patuloy na maayos na relasyon sa inyo, Panginoon. At magamit po sila mightily sa inyo pong gawain sa iglesyang ito. Kaya Lord, all glory, honor, power belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Happy birthday. Happy wedding anniversary. At ngayon po, tayo po'y patuloy sa ating pong mga announcement. Mayroon po tayong gagawing gawain po, Bible study. Patuloy po yan every Wednesday. 7 ng gabi. Meron po tayong, Pastor, ngayon, kahit meron po tayong 21, tuloy po yon. Apo, kasi di ba yung PPP natin 21, 22, 23? Apo, meron pa rin yung Wednesday. Meron pa rin po yung Wednesday. Sige po, inaasahan po namin kayo na patuloy na tumunghay po sa ating pong Facebook account. Prayer meeting, ganoon din po, patuloy po. Every dawn once po, every day po yan, 5 a.m. hanggang 6 a.m., 5 a.m. hanggang 6 a.m. Yung pong 8 o'clock ay Monday, Saturday, and Friday. Friday po yan. Kayo po ay amin pong inaanyayahan. Sige po. Ngayon po, yung pong ating pong Christmas party, gagawin po natin dito pagkatapos po ng ating pong
worship service kaya wala pong lalabas, wala pong uwi muna. Tayo po ay mag-fellowship muna ngayon. Bago ang lahat, tatawagin po muna natin ang ating pastor para po sa ating pong closing prayer. And yun pong Paskong Pasambat Pasalamat. Dito po yan gagawin sa ating pong bahay-sambahan. December 21, 22, 23, 8 p.m. hanggang 9 p.m. sharp po yan. Mas maganda po to kasi mapatuloy po madadama po yung diwa po ng kapasuhan. Meron po tayong munti-munti atang pagsasarasuhan dito at fellowship po ng bawat isa sa atin. Yan po. Inaasahan po namin kayo sa ating pong gagawin. December 25, Monday po yan. December 24 po yung Sunday. Meron po tayong worship service dito. December 25, Monday po yan. Di ba? Monday. Meron pong gawain din dito. 10 a.m. po yan. Alam mo, birthday po yan na pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus, di ba? Siya may birthday. Hindi po tayo ang may birthday. Kaya wala pong rason na hindi tayo pumunta dito. Kasi ang may birthday, ang Panginoong Hesus. Kahit po tayo, ano kung ginagabala natin, unahan po natin ang tunay na nag-birthday sa araw na yon na hindi po yun wala pong maging hadlang sana na hindi tayo makadalo sa gawain na yon sa araw po ng Pasko. 25 po yun. Sige po, tayo po magtatapos na po. At tinatawagan ko na po ang ating pong pastor for our closing prayer. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang basbas, pagpapala at pag-iingat ng ating dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Taglay namin ngayon ang kalayaan, taglay namin ngayon ang kagalakan na minsan sa aming buhay, hindi na mauulit, dumating ang magandang balita na amin pong tinanggap. Nananampalataya kami, Panginoong Jesus, ng kapanganakan niyo po, ang nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng liwanag, nagbigay sa amin ng kaligtasan. Dating kami mga bulag at makasalanan, ngayon Panginoong Ama ay nakakakita kami at patuloy Panginoong Diyos na binabago niyo po from glory to glory Panginoong Ama. Kaya po sa umagang ito, sa simpleng kagalakan, kasiyahan, nawa po mapagpala ang bawat isa. Wala pong uuwi Panginoong Ama ng malungkot dahil may matanggap man po kami o wala, ang prinsipyo po ng Biblia ay mananatili. Mas pinagpapala po ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. At sa umagang ito, Panginoon, binibigay ko po ang lahat ng pagpapala na ito na nagmumula po sa aklat ng bilang, doon po sa 6, 24 hanggang 27, kung paano po binitawan ni Moses ang mga pagpapalang ito, binibitawan ko po sa lahat ng mga hinirang mo dito po sa church na ito, sa lahat na nakikinig po online. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Ama naming makapangyarihan, iniiwan ko po ang lahat ng pagpapala na binibigay niyo po sa Biblia. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ng ating Panginoong Diyos, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Merry Christmas po sa bawat isa. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon, ng joy to the world. May these seasons filled us with joy. Hallelujah. Nature sing, and heaven and nature sing, and heaven
nature sing. Joy to the world, the Savior reigns, that all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy, joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Be truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Good morning po, and God bless us all. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Hallelujah! Wala po munang uuwi. May party po tayo ngayon. Amen and amen. Isang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. At batiin po natin ang ating mga katabi ng isang Merry Christmas to you. Ayan, yung nasa likod, yung nasa gilid, nasa harapan ninyo, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sige po, tayo po muna ay makakaupo habang iniintay po natin ang ating pagsasalu-saluhan. Gutom na po ba ang lahat? Pero busog po tayo, no? Amen, sa salita ng Diyos. So darating po, sabi nga, there's a time for everything. Darating po ang pagkakataon na tayo po ay magkakasalo-salo at kakain. Amen po ba? So siyempre po, para po maging maayos po ang ating, sabi nga ni Pastor kanina, buffet po tayo eh. Siyempre po, ipapriority po natin, habang iniintay po natin yung ating pagsasalu-saluhan, at bago po natin niya ipanalangin, i-orient ko na po kayo kung paano po natin gagawin. Kasi this is the first time na gagawin ho natin ito sa ating simbahan.